Hello po. Hello po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po, mga kababayan, mga minamahal. Ngayon po ay July 4. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:45, alas 6:45 ng umaga, Thursday, at walang pasok kasi nga ay July 4 ay pandito eh. Independence Day ata yan. At medyo makulimlim. Ito nga, naisipan kong nang mag-vlog patungkol dito sa nangyayari kay Trillanes. Opo. Actually, natalakay ko na ito dati doon sa isang vlog ko, pero pahapyaw lang. Ang title ko po ngayon ay ang masasabi ko tungkol kay Trillanes. Kasi nga nung isang araw ay nag-vlog si Toto Kausing na may balita o may nababalita o may nagsumbong sa kanya na ito si Trillanes ay bayad na o binayaran na ni Lisa Aranita. Ayan po eh. Ay marami ang nag-react dyan. Kaya ako ay magbibigay din ako ng opinion. Pero ito, hindi ko naman ipipilit ito. Opo, hindi ko ipipilit itong opinion ko. Bahala kayo kung paniwalaan nyo o hindi, nasa sa inyo po yan. Pero bilang pauna ay pinag-aralan ko po yung buhay ni Trillanes simula nung nag-mutiny sila. Opo. Hanggang nung naging senador siya at hanggang ngayon. Kaya nga hindi basta-basta itong impormasyon na nasa akin. At wala na po akong binabasa dito, tuloy-tuloy na po. Kasi nga nung senador siya, halos ilang topic lang yung dinidiscuss ko doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Isa na yan si Trillanes, isa na yan si De Lima, at saka si Lourdes Sereno, at saka si Corona. Yan, tanda ko yan. Pero mas nauna si Corona. Opo. 4 na tao yan. Dinidiscuss ko yan. At ang ginagamit ko po ay Word of God. Ngayon, kung minsan ay kung mainit talaga ang balita o kailangan talagang i-discuss, kung minsan ginagamit ko po yung Facebook ko. Doon ako nagpo-post sa Facebook. Kung talagang ang balita talaga ay matindi, ayan po. Ngayon, hindi ko alam kung anong year yan eh. Basta senador pa yan si Trillanes. At hanggang nung hindi na siya senador, siguro mga mahigit 4 na taon. Opo. Dahil nga siguro ay nakikita nila yung Facebook ko, aywan ko lang kung siya ha, pero ini-invite niya ako niya na mag-print. Pero hindi ko tinatanggap kasi wala namang litrato eh. Basta Trillanes lang, ini-invite niya ako sa print. Ganun po yan. Ganun po ay siguro nakita nila yung sinusulat ko dun sa Facebook. At ganun din ang isinusulat ko dun sa dyaryo.
doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Dinidipinsahan ko talaga yan si Trillanes, si De Lima, si Rino, at saka nilalabanan ko naman yun si Corona. Ayan po. Ngayon ay yung iba, nagko-comment din ako sa iba, pero yung apat na yan lang ang matandaan ko na talagang pinag-aralan ko yung subject matter dyan. Opo. Ngayon ay, pero ngayon wala na yung invitation kasi nga halos hindi na ako nagko-comment eh. At yung Facebook ko, bihira ko pong gamitin yan. Opo, kasi nga dito sa Amerika ay parang pinag-aaralan din nila yung social media mo eh. Pwede ka nilang tanggalin kung ayaw nila yung ganun. Ganun po yan. Kaya maingat po ako. Ngayon dito po sa YouTube, ibang pangalan naman dito. Ay gusto ko sanang gamitin yung pangalan kong totoo na ginagamit ko sa Facebook ay hindi na nga i-approve ng PAN eh. Siguro may kapangalan na ako. Kaya ibang pangalan ito. Ipagpaumanhin nyo po. Pero Simon pa rin ang pangalan, Simon George. Pero doon sa Facebook ko, Simon Jaring. Opo. At saka doon sa totoong pangalan ko, yung ginagamit ko doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer noon. Totoong pangalan po yan. Pero mayroon din akong isang alias doon sa Philippine Daily Inquirer. Bumabanat din ako isang alias. At saka yung sa opisina ko, totoong pangalan ko din yung kung ano yung ibinigay ng opisina ko, yun din ang ginagamit ko. Pero nung bandang huli kasi nahuhuli ng ng internet o na iisa yung tao eh. Kasi tinatanong nila ako anong telephone number ko. Ay oo, kako yan. O alam na nila na iisa. Is this your telephone number? O it appears good. O ayun, it appears good. Adi ibig sabihin alam nila na iisang tao yun. Ngayon ay ito nga ang issue ngayong kay Trillanes ay nababayaran daw siya o nabayaran siya. Yan po ang issue eh. Opo, pero bago ko talakayin po yan, ay hayaan nyo muna na batiin ko itong batch number 2. Pasalamatan ko po muna sila si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si A.B. Cumpio, si Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Soriel, Padua Lloyd Trabiel, Andre Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, salamat po. Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Bayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nerson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Adrian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas,
Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casle, Marias Rivera, Maru Daan, at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan o panoorin parati. Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na parating makinig po sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na yung sinasabi nila ay totoo at para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating subject matter. Yun nga, ang masasabi ko tungkol kay Trillanes. Ito kasi nung bandang huli ay napansin ko rin na madikit si Trillanes sa mga Marcos. Ayan po. Pero nung pinag-aralan ko yung pinagdaanan nila ay nagkahagip pala sila as senator. Magkasama silang senator. Kaya okay, ay magkakilala sila o magkaibigan sila as senator noon. Kaya okay lang yun. Okay lang yun. Pero ang napansin ko po dito ay yung resulta ng eleksyon. Sinabi ni Trillanes na yung pagkapanalo ni Bongbong Marcos ay sang-ayon sa survey nila ay totoo. Ayun po ha. Sang-ayon sa survey nila ay tama. At parang ini-imply niya na walang dayaanan nangyari. Yan po ang problema dyan. Yan ang nakikita ko po. Didiretsahin ko na po at aywan ko kung maniniwala kayo sa akin. Simula po niyan ay yung pananaw ni Trillanes iba po sa pananaw ko. O ng marami siguro na vloggers katulad ni Engineer Toto Kausing. Ay ako po ay 100% na dinaya po yung eleksyon. Opo. Ngayon, ito si Trillanes ay ipipilit niya na walang dayaan. Ay mali po yan. Ay ako, nag-aral ako ng engineering. Ayan din si Trillanes eh. Nag-aral ng engineering yan eh. Bago siya nakapasok sa PMA. At saka sa PMA, ang halos mga subject dyan ay mga mathematics. Ngayon, ay 2 points determine a straight line, hindi ba? 2 points determine a straight line. Ngayon, kung 3 points yan at straight line yan, ay ipaplat mo yan. Ngayon, noong first 45 minutes ng bilangan, opo, ay nagpapalabas sila ng bulletin ng resulta ng eleksyon. Ay yung pangatlong plinat ko po yan eh. Yung pangatlong resulta ay straight line eh, na hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan na straight line ang boto ng lahat ng kandidato. O yun nga, yung resulta ng eleksyon, doon pa lang dapat questionable na yan. At ako po ay naghanap sa YouTube. Naghanap po ako ng mga comments ganyan. At may nakita ako na mga galing pa ng abroad ha, siguro mga mathematician, mga statistician, mga engineers din, na sabi nila, dinaya yan, sabi nila. Bakit? Ay straight line ang boto eh. Oh, doon pa lang dapat ay
alam na natin na dinaya yang boto. Dinaya yan. O sige, pupunta tayo dun sa ano ba ang purpose ng vote counting machine? Ano ba ang purpose? Ang purpose po ng vote counting machine ay para magpadala siya ng boto sa 3 servers. Opo, 3 servers po yan. Isa sa munisipyo, isa sa transparency server, isa sa COMELEC server, main server. Ngayon, kung pinapadala yan, at the same time po kung ano ang resulta ng eleksyon at the same time, 3 ang ikakapi parnis niya. O lahat yun, papadalahan niya. Ay di, there is no time that they are not the same. Ulitin ko there is no time yung mga boto na binibilang ng transparency server, na binibilang ng munisipyo, na binibilang ng COMELEC server ay hindi parehas. Dapat parehas sila kasi iisa ang nagpadala iisa ang message at saka iisang oras nila pinadala. Hindi ba? Bawat counting machine po obligado na magpadala. Ay bakit ngayon ay hindi parehas? After 1 hour napansin ng mga tao, yung isa 20 million na ang nabibilang, yung isa ay 12 million lang ang nabibilang. Ay mali na yun. Hindi ba? Hindi ko nasasabihin yung iba na yung napansin, yung katulad na alauna pa lang may nagpapadala ng boto. Hindi ko nasasabihin yan. At saka yung ang nagpadala pala ng boto na 50% ng boto ng buong Pilipinas, 51% po ay dumaan lang sa iisang machine na private pa. Private ang IP address. Ay, tapos sasabihin ni Trillanes na walang dayaan o tama yung survey nila. Mali po yan. Ngayon ay didiritsahin ko na po Kung hindi natin maaayos itong ang botohan natin ay computerized, sa 2025 po, asahan nyo na. Ang mananalo dyan ay kung sino lang yung napakasama na tao o kung sino yung malakas ang loob na tao kahit magpatayan o kahit na mahuli siya, walang kwenta sa kanya yan, yun ang mananalo dyan. Yung masama na tao, yung may pira na pambayad dyan sa IT, malakas ang loob kahit makipagpatayan, yun ang mananalo po dyan. Hindi po mananalo kung ano yung ibinuto ng tao dyan, kung computerized pa. At yan po ang nilalaban ko dito. Ayaw ko yung ginagawa ni Trillanes. Bakit? Ay parang ang mangyayari dyan kung valid pala yan, yung pagkapanalo ni Bongbong Marcos, ay sige, computerized na tayo hanggang sa wakas, hindi ba? Nasamantalang inaayawan na po yan ng ibang bansa kasi nga hindi nila nakikita Walang transparency po dyan. Naandun nga yung mga PPCRB na sila ang nagbabantay, ay hindi naman nila alam kung paano dinaya yan. At kung mahuli man na dinaya ay after 1 year na, katulad ngayon na nangyayari. Pumayag ang COMELEC na buksan ang baluta doon sa bandang Batangas ata. Ay hanggang ngayon, hindi naman binubuksan. Ayan po ang mga pangyayari ngayon na talagang dinaya po yan. Hindi nanalo po yan si Bongbong Marcos. Hindi. At saka yan si Sara. Ay, ang nagpadala po ng boto ay naandun lang yung computer doon sa malamang doon sa building din ng COMELEC Kasi nga private IP address Opo. Ang vote counting machine po ay
public IP address po yan. Kasi makikidaan sila sa transmission line o sa linya ng telco. Makikidaan po sila Kahit na malapit yan, kahit na nasa Sampaloc, nasa Santa Mesa ang magpadala papuntang Comelec, dadaan sila sa linya ng Transco. Ay bakit ang nagpadala ay isang private IP address? Ayan po hindi ba? At 51% po ng mga boto. Kung ang bumoto ay 55 million, ay ang dumaan dun sa iisang IP address o sa private IP address pa at iisang machine pa, yung 192.168.0.2, ay naandun lang yun sa tabi. Most probably, machine number 2 kasi .0.2 Kung mayroong 20 na computer ang Comelec o 25, ay number 2 yun kasi .0.2. Ganun po yan. Sige nga, ipaliwanag nga yan ng IT expert. Ang dami ko na po napagtanungan na IT expert. Dinaya yan, sabi nila. Pero hindi naman nila i-elaborate yan. Pero nga, ay ang dami na nagpapaliwanag. Hindi ba? Kaya, doon mali si Trillanes. Ngayon, ay siguro, iisipin talaga ng mga tao, ako din, inaamin ko po, na kung minsan naiisipan ko, binayaran ata kako ito si Trillanes. Binayaran? Ay hindi nyo maaalis sa akin yan kasi nga magkahiwalay po kami ng pananaw. Ang gusto ko tanggalin na yung vote counting yung computerized na eleksyon. Dapat sa precinct level po ay mano-mano ang pagboto at saka mano-mano ang pagbilang. Opo. Mata ang ginagamit ng tao, mata talaga at saka napapakinggan ano yung binabasa at mayroong tumitingin na dalawa doon sa likod niya, ano yung binabasa niya. Ganun po yan, yung dating eleksyon po natin. Ngayon, pag may record na tayo, pag naitala na yung resulta, pwede nang ipadala po ng electronically. Ayan po, kaya nga dapat ay hybrid na. Yan po ang inilalaban po ng mga truth bloggers. Ayan po. Ay bakit? Ay kung iba si Trillanes at sasabihin niya na walang dayaan, ay problema talaga yan. Maraming maraming papalag dyan. Isa na ako. Bilib ako kay Trillanes. Bilib ako sa kanya. Ay pero pag ganyan ang ipipilit niya, ay problema talaga yan. Bible verse po tayo. Jeremiah 5:21. Hear this, you foolish and without understanding. You foolish people and without understanding, who have eyes but do not see, who have ears but do not hear. Ayan po ang sabi ng Biblia o ang sabi po ng Panginoon. Ano po ang sinabi niya? You foolish people and without understanding, who have ears but you did not use it, who have eyes but you did not use it. At yan po ang nangyari dyan sa computerized na eleksyon. Paano ngayon sasabihin ng mga PPCRB, yung mga nagbabantay dyan, na walang dayaan? Hindi naman nila binilang yan Hindi naman nila alam nagtiwala sila dun sa machine. Ang mata po ay machine, ang bumilang machine. Paano ka mag-certify ngayon na walang dayaan? Wala. Kahit na isang tao ay hindi pwede mag-certify kasi hindi niya nakita mismo hindi niya narinig. Hindi ba? Ganun po yan. At mas malamang ang papasok sa kaisipan ng taong katulad ng ibang bansa ay inaayawan na nga yan kasi nga ay hindi natin alam kung dinaya yan. Hindi ba? Mas malamang ay dinaya yan. Ngayon,
ang isang kwan ko dyan, ang isang gauge ko dyan, bakit dinaya dyan, ay simula nung bata po ako, hindi po ako nagkakamali. Tinitignan ko lang po yung meeting. Yung kung nagpapamiting ang isang kandidato, tinitignan ko lang po kung ilan yung umaatin at kinukumpara ko yung mga tao. Ganun po yan. Yung matatanda dito sa amin, yan din ang itinuro sa akin. Tignan lang yung tao na umaatin sa meeting, makikita mo na sino ang panalo. At hindi po ako nagkakamali. Pero pagdating dito kay Lini, ay bakit siya natalo? Hindi ba? Sa meeting niya, ang daming umaatin. Ang daming nagdodonate. Remember ha, nagdodonate pa ha? Nagbibigay ng mga pagkain, ng sasakyan, ay bakit yung buto hindi pa nila maibigay? Buto lang yun, hindi ba? Kung naibibigay nila ang resources nila, yun po ang tingnan natin eh. Pero nga, pagdating sa resulta ng eleksyon ay iba na. Hindi ba? Ganun po yan. Doon nga sa amin, sa baryo namin ito ha, kung bakit dinaya yan ha. Yung kasi, alimbawa, alas 8, hindi ba? Ayaw nang bilangin doon sa amin Ayaw na Alas 8 po ng gabi, yung isang baryo o yung isang school ay ayaw nang bilangin kasi kumalat na landslide na, sabi nila Paano kung nangyari yan? Yung 802 ay landslide na ay tignan mo yun, ay mayroon pa nga na bumubuto yung baga oras na yan Tapos kumalat na sa social media sa landslide na. Ayan po. Ay kahit naman ako, halimbawa, bubuto ako ng alas 8, narinig ko na, kasi pabubutuhin pa yan kung nakapila ka dun sa pila pabubutuhin ka pa. Kung narinig mo dun sa social media, landslide na, panalo na si Bongbong. Ganun po yan. Ayaw nang ang bilangin Useless hindi ba? Bakit bibilangin mo pa na panalo na sa social media? Hindi ba? Grabe po yan. Ngayon ay ang sinasabi po dito ay, hear this, you foolish people and without understanding, who have eyes but do not see, who have ears but do not hear. Yan po ang nangyari sa atin sa eleksyon. Opo, hindi natin nagamit ang ating mata, hindi natin nagamit ang ating mga tainga para i-determine kung sino talaga ang nanalo. Hindi ba? Sa mga meeting ni Marcos, walang umaatin. Inireport nga sa akin dito ng kapatid ko noong nag-meeting sila doon sa Iba Zambales. Walang tao, puro hakot. Ay talo na kako yan. At iginarahe pa nila yung mga bus doon sa kabilang bayan, doon sa bayan namin, kasi may kalye kami doon na malapit sa dagat, walang dumadaan doon. Doon sila naggarahe para hindi makita yung mga bus na nagdala ng mga tao. Pero walang umaatin. Ay talo na kako yan. Hindi ba? Hinahakot na nga pinapakain pa siguro o binibigyan ng pira ay wala talaga. At kakaunti pa ang surti. Kakaunti Sa Zambales po ay 3 yung pinuntahan ni Lini, yung Iba at saka ewan ko dito sa San Marcelino ata at saka sa Olongapo. 3 yan. Ay si Bongbong Marcos ay Iba Zambales lang At saka yung number ng sorte nila talagang kakaunti. Kasi nga kakaunti ang umaatin Hindi ba? Paano mananalo yan? At hindi po ako nagkakamali dyan. Dyan sa, na yan.
kung walang umaatin sa mga rally mo, ayaw ka ng tao, ayaw makinig sa'yo, ay paano ka pang ibubuto, hindi ba? Ayaw na nga makinig eh. Oh, ayaw ka nang makita. Oh, may umaatin siguro para lang nag-i-spy. Ganun eh. Alam ko po yan. Alam ko po yan. Kasi nung ano bang year yun? Yung pinatubo, 1991. Opo. Gumawa po ako ng sound system. At yun ang inarkilahan ng mga kandidato. Pero yung isang kandidato na pagka-mayor ay kinuha niya yung sound system ko. Kontrata po yan. Ngayon, yung tauhan ko, kinukumusta ko, marami bang umaatin? Wala, sabi niya. Dahil pag nag-public address sila, yun ang ginagamit. Pero alternate naman kasi dalawa yung sound system na inarkilahan niya. Isa yun sa akin. Tinatanong ko yung operator ko, may umaatin ba? Wala, sabi niya. Walang tao. Ay, matatalo yan. Kako, ay, natalo nga. Natalo nga. Yun ang report kaya nga hindi ako nagkakamali eh. Mayor po yan, ha? Incumbent mayor yun. Yung sound system ko, ang isa sa inarkilahan niya, alternate po yan. Gabi-gabi kasi mayroon silang sorti eh, sa mga baryo. Yan po ang ma-share ko sa inyo, Matthew 13:14, in them the prophecy of Isaiah is fulfilled. You will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. Ayan po ang sinabi ni Isaiah. Yan po ang nangyayari sa atin kung tayo ay gagamit ng computerized election. Ang ibang version po ay ganito po ang sinasabi, keep on hearing without understanding. Keep on seeing without perceiving. Yan po ang nakasulat. Yan po ang mangyayari sa atin. Kaya nga, ang nilalakad ko po dito ay hybrid na tayo sa 2025. Kasi walang mangyayari sa atin kung ganyan lang. Kung sino nga yung malakas ang loob, kung sino yung napakasama na tao, gagawin po talaga yan. Ay nung 2019 po pinatay nila ang ilaw First time po yan ang nangyari. Pinatay nila ang server ng 7 hours. At yan nga, panalo na si Bongo, hindi ba? Si Bato de la Rosa, na hindi ko ini-expect na mananalo yan. Senador na sila nung binuhay na ng 1:00 ng umaga. Pinatay ng 6:00 ng hapon ng eleksyon, binuhay nila ay 1:00 na po ng umaga nung 2019 eleksyon po. Kaya nga ito si Bato de la Rosa, naging senador yan si Bongo, ayan, senador na. Ito na ang panalo. Sabi nila, ito na. 75% na ang counting. 75% na. Ito na, number 5 nata si Bato. Number 6. Ay ganun din si Aimee. Panalo na, hindi ba? Ganun lang po yan Kung sino ang malakas ang loob, yan ang mananalo dyan kung sino yung napakasama. At inulit na naman yan itong 2022. Inulit na naman yan yung gumamit sila ng isang IP address. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung sino ang malakas ang loob, ay aywan ko lang kung nagsisisi na ito si Duterte ngayon. Bakit pinaboran niya? Nagsisisi na siguro kasi naiiba na po ang sitwasyon Hindi ba? Yung inaakala niya, hindi ba? Yung inaasahan niya na si Bongbong Marcos ay tauhan niya o tauhan niya ay hindi nangyayari Kasi nga, God works in mysterious ways. Sa salitang tambaloslos, ayan po sa salitang tambaloslos, dyan na po na-trigger lahat yan. Di ba? Hinahanapan yung 125 million na ibinigay ni Marcos na hiningi
ni Sara Duterte. Diyan po nag-umpisa yan. Ay nung sinisita na si Marcos, sinisita na si Sara, saan niya dinala? Ayun na, tinawag na niya na tambaluslos. Ayan po, diyan po nag-trigger eh. Kaya nga, God works in mysterious way. Ganun po yan. Ngayon, ay maganda naman itong ginagawa ni Marcos at sinusuportahan ko po yan. Lahat ng ginagawa niya na maganda, sinusuportahan ko. Pero, yung sasabihin na walang dayaan, problema po talaga yan. Ang ibig sabihin yan ay, okay, i-continue natin ang i-continue natin ang computerized. Yan na, sinabi ko na sa inyo. Ay kung sino ang malakas ang loob dyan na yung nga walang hiya talaga, ay baka for the third time mangyayari yan. Opo, for the third time. Kasi ginawa na nila nung 2019 po eh. Senador si Bongo, hindi ba? Senador si Bato de la Rosa. Ginawa nila nung 2022. Number 1 si Kwan. Naging senador si Robin Hood Padilla. Hindi ba? Ay ngayon, kung gagawin na naman natin yan, ay problema talaga. Ayan po ang masasabi ko dyan, iyan po ang sinishare ko sa inyo. Kung bakit ganyan. Pero ako, hindi ko na iniintindihan. Kasi malawak po ang aking pananaw sa buhay. Ang iba kasi ay sinisiraan na nila si Toto Kausing o sinisiraan na nila si Trillanes. Hindi dapat ganon. Dapat ay busisiin ano ba ang istorya. Busisiin ano ba ang totoong pangyayari. Ganon po yan. Huwag po magsiraan. Huwag magbangayan. Opo. Isa-isahin natin ang mga pangyayari. At ako po ay sinasabi ko nga po sa inyo maliit na detalye kaya kong ipaliwanag, kaya lang kulang po ang oras ko Pero kung gusto nyo ay tanungin nyo ako. Ibibigay ko yung mga detalye na yan. Wala po akong binabasa dito at naandyan na po sa utak ko yan. Kasi matagal ko nang sinusulat ito sa Philippine Daily Inquirer doon sa comment section. Hinintuan ko na lang kasi binubura nila binubura nila. May moderator daw. Ay, bahala na kayo kako dyan. Ganun po yan. Sige po at hanggang dito na lang po at medyo mahaba-haba na At sa aking pong pagbablog na ito ay dinadalayan ko po sa Panginoon na sana yung mga nakikinig ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. Opo, dinadalayan ko po yan. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga minamahal, hello po, good morning po, kumusta na po kayo, at salamat po sa inyong lahat. Salamat po.